Ezra Kapitulo 5. Nang panahong iyon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga Hudyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Nang marinig nila si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ni Joshua na anak ni Jozadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. Agad naman dumating si Tatenai na gobernador ng kanlungan ng Euphrates at si Setar-Bozenai kasama ang iba pang mga pinuno. Tinanong ng mga ito sina Zerubbabel at Joshua, "Sinong nag-utos sa inyo na gawin at tapusin ang templong ito?" Tinanong pa nila, "Ano ang pangalan ng mga lalaking nagtatrabaho rito?" Ngunit binantayan ng Diyos ang pinuno ng mga Hudyo, kaya't hindi sila pinakailaman ng mga pinunong taga-Persya habang hindi pa nakakapag-ulat ang mga ito kay Emperador Dario at habang hinihintay nila ang sagot ng hari. Ito ang ulat na ipinadala ni Tatenai sa hari. "Sumainyo nawa ang kapayapaan, Haring Dario. Pinapaalam po namin sa inyong kamahalan na binisita na po namin ang lalawigan ng Juda. Ang templo po ng dakilang Diyos ay muling itinatayo sa pamamagitan ng malalaking tapyas ng bato at ang mga pader naman ito ay pinatitibay sa pamamagitan ng mga troso. Masigasig po ang kanilang pagtatrabaho at malaking bahagi na ang kanilang nagagawa." Tinanong po namin ang matatandang pinunong roon kung sinong nag-utos sa kanila na gawing muli at tapusin ang templo. Tinanong din po namin ang kanilang mga pangalan upang maipaalam namin sa inyo kung sino-sino ang mga nangunguna sa gawaing iyon. Sinagot po nila kami ng ganito, "Kami ang mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa, at muli naming itinatayo ang templo na noong unang panahon ay ipinatayo ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeyong si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Winasak ni Nebuchadnezzar ang templong ito at ang mga tao ay dinala niyang bihag sa Babylonia. Ngunit noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Babylonia, nagpalabas ito ng utos para muling itayo ang templo ng Diyos. Ipinabalik rin niya ni Haring Ciro ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo. Ang mga iyon ay kinuha ni Nebuchadnezzar mula sa templo ng Jerusalem at inilagay sa kanyang templo sa Babylonia. Kaya ipinagkatiwala ni Haring Ciro ang mga kagamitang ito kay Sesbazar na itinalaga niya bilang gobernador ng mga Hudyo. Sinabi ng hari kay Sesbazar na dalhin ang mga iyon at ilagay sa templo sa Jerusalem. Inuutos din niya na muling itayo ang templo sa dati nitong lugar. Kaya naparito nga si Sesbazar at inilagay ang mga pundasyon sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Noon sinimula ng pagtatayo ng templo na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan nga ay hindi pa ito tapos. Ngayon, kung mamarapatin po ng inyong kamahalan, ipahanap po ninyo sa mga taguan ng mga kasulatan ng kaharian sa Babylonia kung tunay ngang ipinag-utos ni Haring Ciro na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Hinihiling po namin na ipabatid ninyo sa amin ang inyong pasya sa bagay na ito.